I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land.
ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dalas ng silanganan, alag ng puso, sa dibdib mo'y buhay, upang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manluluti, sa pasigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, ay dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang magmahal ng dahil sa'yo. Okay, welcome sa Monday edition ng Serbisyo Balita Live Online, at sa lahat ng ating mga kababayan dyan, mabuhay po kayo. At siyempre sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga ating mga taga-subaybay, yan, sana'y nasa maayos kayong kalagayan kung saan man lupalop ng mundo kayo naroon. At siyempre, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na patuloy na nagseserbisyo sa bayan. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Del Babariron. Bumabati po sa inyo ng isang mainit na hapon po at mainit na pagbati po sa lahat ng viewers, listeners, readers ng Serbisyo Balita News Online at Serbisyo Balita Live Online. At patuloy lang po tayong mag-like sa aming page ng Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong lugar. At syempre, kung naman po yung mga komento nyo, hindi ingat pa nawagan, maaari po kayong mag-text sa Smart sa 0929-600-3001 at sa aming Globe na 0935-868-9375. Ayan, at syempre, unahin na muna natin ng pinakamainit, kung matatawag na main ito, ang pinaka-latest na development dyan sa ating Vice President, at mukhang kinasuhan na niya yung mga ika nga, hindi man masabing mga detractors to, yung mga nakasira, ayon sa kanya, ay nakasira sa kanyang pagkatao. Ang mga kinasuhan na niya ngayon ay sina dating Vice Mayor Ernesto Mercado, si Mario Hechanova, Renato Bondal, Nicolas Enciso XVI, si Senators Alan Peter Cayetano at Antonio Trillanes IV.
At kasama rin sa nasabing kaso o sinampang demanda ay si Edgar Erice, Amando Tetanco Jr., Emmanuel Dook, Teresita Herbosa, Julia Abad, Conchita Carpio Morales, at ang Philippine Daily Inquirer Incorporated. Ayan, at medyo siguro naisip, it's time naman na para medyo nakakapikon na rin siguro at malaki ang damage na nagawa sa kanyang pagkatao at sa kanyang pamilya. At syempre, may karapatan din naman kasi si Vice President Binay na magsampa ng di ba, ng kaso sa mga naninira. Yan, sa kanya. Ay syempre, yung ibang kabaro natin, yun, kumbaga parang inaano pa rin si Vice President Binay kasi nasan daw yung malayang pamamahayag. Ayun. Diba? Kasi sinampahan yata yung Daily Inquirer. Ayun, dahil nga, ito nga yung ginusto ng madlang Pilipino noon kaya nga nag-EDSA 1 noon Ayaw nila sa martial law, ayaw nila sa Ringning Marcos dahil nasusuppress ang malayang pamamahayag. So, hindi naman na pinagbabawalan na ilabas ang kanilang saloobin. So, yan ang sinasabi natin, ang demokrasya sa ating bansa ay medyo tila yata naabuso na ng gusto. So, yung pambabatikos, pagbibigay ng mga malisya o malisyosong mga pahayag, pagugulat, at malaya rin tayong mag-complain. Ayan, tsaka sinasabi ng ibang kabaro, bawal na daw mag-comment. Pag nag-comment daw, libel na. Eh di sana yung lahat nag-comment, kinasuhan ng libel. Ano nga lang nagkaso ng Hindi. Sabi ni Jerry Yap yan. Pero hindi naman lahat ng pagkomento natin mga kabaro, dapat naman maging libelous. Tingnan rin natin yung side na we are free to express our opinion. So, hindi libelous yun. Just so happen, etong mga kinasuhan, ay umabot pa sa parang below the belt na. Bukod syempre sa pamimintas, yan yung mga kulay, nog-nog, yung sobrang pamimintas nila. Okay lang yun di ba? Parang hindi na pinansin yun tingnan natin mabuti ang nangyaring senaryo na to. Kung hindi nagpahayag si Vice President Jejomar Binay na tatakbo bilang presidente sa 2006 election, magsasalita ba itong sila Ernesto Mercado na to? Etong sila Trillanes na to? Si Senator Peter Cayetano. At eto ang nakakasama dun sa nasabing reklamo, ang promotor, ang mga nandito, si Senator Trillanes at Cayetano, sila yung, merong demolition job laban dito kay Vice President Binay. At gusto rin nilang tumakbong Vice President, di ba? At the same time, ito namang ginamit na rin nila to si Ernesto Mercado para siyang magtingay. Tipong whistleblower. Ayan. At kung yung ba si dating Vice Mayor Mercado, yung ba yung may malaking restaurant? Yan yung may kasosyo ba yun? Ito, tutukuyin na natin. Ewan ko. Totoo ba na kay Vice Mayor Mercado yan? Nakasosyo nyo. Ito nagtatanong lang. Wala naman sigurong libelous sa gagawin ko. Nagtatanong lang, dating Vice Mayor Ernesto Mercado, hindi ba kayo kasosyo doon sa malaking restaurant na matatagpuan sa Kalawan, Laguna? Kasosyo nyo pa si Heart Evangelista. Itong masasabing isdaan. Ayan. Pwede bang nag-promote tayo. Alamin natin. Ngayon, nagtatanong lang po, inyo ba yun? At yung kung ilang hektare ba lupa? At saka may properties din yata yung mga Cayetano sa Bae, di ba? Yan, sa Bae. Nagtatanong lang, totoo ba? Yun pa rin, Totoo ba? Baka binenta nyo na para to save face. Ewan ko, nagtatanong lang. Nakasama ba to sa SALN ninyo for 2015? Ano naman? Nagtatanong lang po. Paki-verify lang po. Kasi ang laki-laki ng property na yun. At saka yung isdaan. Hindi ako nagpo-promote, tinatanong ko lang, ganong katotoo.
Kasi tinitingnan lang natin, baka ba naman batikos ka ng batikos, ungkat ka ng ungkat ng mga kung ano-ano mang sinasabi mong kaanumalyahan laban dito kay Vice President Binay. Ito naman pala baka naman may tinatago ka at hindi nalalaman ng madla at hindi rin nalalaman ng ibang mga media. Ayan. Bakit naman namin na napagsususpetsahan o napag-iisipan ng konting nagtatanong lang. Tiga Laguna kami. Napakalapit ng bayan ng Kalawan sa amin. Kitang-kita namin yan sa highway. At syempre, hindi lingid sa namin, sa aming curiosity, maitanong, uy, kanino ba yung establishment na yon at kay ganda? At saka, di ba, bumili ng kubo yan nung nag-start pa lang sa kaibigan nating kapitan. At yung binilhan mo ng kubo, ewan ko, kung totoo yun, kung binilhan mo ng kubo, yung dating kapitan na nasa Kalamba. Doon mo binili yung mga kubo. Nung ginagawa pa lang yung isdaan. Ilalagay doon sa isdaan. Ayan, hindi namin sinasabing inyo nga talaga yun, kasosyo kayo, tinatanong namin kung totoo. At yung iba pang mga accessories, accessories to the crime. Kaya yung mga sinampahan ng kaso na mga tao, tingnan natin mabuti, ating mga kababayan, sa iba't ibang panig ng mundo na nakasubaybay dito sa ating programa. Tanungin po natin ang sarili natin, mag-isip-isip tayo. Hindi kaya to politically motivated? Ayan, yan ang malimit na to. Kaya ibabalik ko ang tanong, kung hindi nagdeklara itong si Vice President Jejomar Binay na siya'y top na humahangad na kumandidato pa lang na kumandidato bilang president, kayo yung magsisilabasan dyan, kayo magsisingaw-ngawan dyan. Ang punto de vista dito, tama nga yung ginawa niya, kung kayo ay binigyan kayo ng karapatan na magsampa mag-akusa, magsalita, siguro naman it's high time may karapatan rin naman si Vice President Jejomar Binay na sampahan kayo ng kaso on his own sa kanyang paniniwala na sinagasaan nyo na ng gusto ang pagkatao niya. Di bali ng pagkatao na lang niya siguro, dinamay niyo buong pamilya, pati yan si Vice Mayor Peña. Ayan, tuwan-tuwa ngayon at siya ang mayor ngayon ng Makati. Dinamay nyo ang buong pamilya ng mga Binay. Kung tutusin nga, ang tanong ko sa inyo, could you do a better job on your own? Meron ba kayong may pagmamalaki na kaya nyong higitan ang pamilya ng Vice President? Yan ang tanong. Batikos kayo ng batikos, ungkat kayo ng ungkat, prove yourself na mas magaling kayo, mas mabuting tao kayo. So, yan, medyo kaumpisa pa lang ng Monday, kaumpisa ng ating programa. Mainit na ulo ko, kanina pa. Talagang gusto ko lang ilabas ang init ng ulo ko. Yan, pasensyahan tayo sa mga masasagasaan ngayon. Medyo ilag-ilag kayo. Yan. So, moving on. At may pumapasok na balita. Meron tayong papasok na police report mula sa ating kasama dyan sa lalawigan ng Laguna. Ayan. At meron tayong tatanggapin na pag-uulat mula sa lalawigan ng Laguna mula sa ating kasamang si Levi Tata. Levi, magandang gabi. Magandang gabi at dalawang wanted person ang naaresto. Ang una dyan sa bayan ng Liliw. Ang naaresto ay si Marga Jan Matos sa San Lorenzo, 21 anyos, construction worker at nakatira sa barangay Babang San Roque, Liliw, Laguna sa kasong robbery. Ang warrant of arrest ay pinalabas ni Honorable Judge Iluminado M. de la Peña ng RTC Branch 29 Santa Cruz, Laguna. At sa bayan naman ng Bay, isang wanted person din ang naaresto. Sa panguna naman ni Major Banag, pinangkapulisan ang suspect ay nakilalang si Ronald de la Cueva Javier, 26 anyos, binata, walang trabaho at ito ay tumatag yung rank number
Balita Live Online. Yan, okay. Maraming salamat kasamang Levi Tatad. Yan. At medyo dadako muna tayo sa ika nga. Medyo ganda-ganda na muna natin ang balita. Pampalis ng init ng ulo. Yan. Baka sabihin yung init ng ulo ko kanina maghapon madamay ko pa ang mga ano. Ayan, yung balita ni Levi Tatad, fresh na fresh yan Ayan. Kani-kanina lang yan. Medyo talagang masipag tong si Major Banaag. Dangan nga lang minsan. At syempre si si Ma'am Arlene Tolentino ng Liliw. Oo nga, pero yan si Major Banaag, tila yata, di ko mabanaag. Hindi nagre-reply sa akin Paring Levi. At yan, may mga importante akong nais tanong dyan kay Major Banaag. Maabisuhan mo, maging visible, ika nga. Hindi mabanaag, yan, mahirap niya. Okay, anyway, pero kay Major Banaag, sige, congratulations, keep up the good work. Yan, dumako muna tayo sa medyo lighter side of the story. Yan, dyan sa lalawigan ng Laguna. At bigyan natin ng papuri or makilala naman natin ang efforts. Yan, magaling na mayor dyan ng San Pablo City kung saan namigay siya ng mga school supplies sa barangay Santa Ana, San Isidro, San Vicente at barangay San Ignacio dyan sa lungsod ng San Pablo. Ayan, at siyempre nakita natin yung pagiging energetic ng batang-batang mayor, anak ni Vicente Amante, itong si Mayor Amben Amante. Ayan. Ayan, mukhang kasama rin niya si Primera Council Justin Colago ba yun? Oo, yun. Ayan, at nakita naman natin, medyo talaga ng mga, palibasa, medyo bata-bata pa itong si Mayor, kaya medyo malapit sa kanyang puso ang mga kabataan. Ayan. Ayan, mukhang aabangan din natin kung sino yung mga kalaban ni Mayor Ambenta. Balita ako, mukhang wala yata Hindi ba si dating Congresswoman Ivy Arago? Ewan rin natin, dahil sa ganda naman ng performance ng mama, nasa kanyang first term, at dahil sabi nga natin, bata, kaya energetic. Yan. At naman, mapunta naman tayo. Pagkatapos ay taas, baba naman tayo sa isa pang medyo energetic na bata. Ito, talagang batang-bata to. Yan. Nagsimula ang First Dada Reyes Inter-Barangay Women's Volleyball. Yan, sa lungsod ng Binyan ng isang buwan, nag-kick off. So, tuloy, dire-diretso pa rin yan. Ongoing yung kanilang mga ng kanilang liga. Ang nasabing proyekto ng Batang Reyes ay sa pamamagitan ng joint project naman ng Binyan PNP sa pamumuno ni Police Superintendent Noel Alino at ng La Barcada 2016 ano yata to sa pangunguna naman ni Vice Mayor Attorney Dimagila. Ayan, at napakasipag din ni Sir Alino. Ayan, at ika nga, kung pag-uusapan natin mga bata at energetic, yan, ay sa lungsod ng Binyan ay nangunguna sa pure energy ang masasabi natin to si Dada Reyes. Lagi din nakasuporta sa kanyang event dun sa picture si Consial Jalante, Consial Ejit Desuado, at syempre si Consial Bong Bihasa. Yan, hindi mawawala yung mga yan. At syempre, full support talaga sila sa batang to. At hopefully, sana yung mga ganitong klase ng mga private individuals, ito yung mga dapat na iniluluklok natin sa public service. Ayun nga, hindi pa nga siya nakakaupo, sobrang sipag na niya, all out talaga sa lahat. Diba? Lalo na kapag nakaupo na siya. Kaya nga, sabi nga natin, proud na proud ang kanyang ama na si Mr. Eduardo Reyes. Magandang gabi po at sana po ay patuloy po ang suporta niya kay Miss Dada Reyes. At talaga namang
nakikita natin na may magandang future tong batang to. Ayan. At syempre, ang ayan. At maya lang ay may tatanggapin tayong pag-uulat mula sa ating kasama dyan sa Cavite. Ayan. At ang ayan, kung nawawala ang pang-Q. Anyway, meron regarding yan sa award. Meron tayong pag-uulat regarding sa natanggap na award ng lungsod ng Imus, ng Component City. At malaman natin to sa pag-uulat ng ating kasama dyan sa Cavite. At meron tayong tatanggaping ulat mula sa kasama nating si Adan Gabato. Ayan. Adan, magandang gabi. Simula pa noong taong 2013, ginagawa na ng National Conference. Wala. Ayan, mukhang napadaan yata sa dead spot. Anyway, babalikan natin yan si Adan Gabato at medyo maganda itong ibabalita nyo. Yan, tungkol yan sa award Di ba, nireport na rin natin last week yung award na natanggap ng Bayan ng Taytay Rizal. Ayan. Sila yung number 2, tapos number 1 pala yung General Trias. Ayan. At nasa linya na ulit natin si kasamang Adan. Adan, go ahead. Simula pa noong taong 2013, sinagawa na ng National Competitiveness ang cities and municipalities index na nilaukan ng iba't ibang mga local government unit o LGU sa buong bansa. Sa tulong ng iba't ibang mga pampubliko at pampribadong sektor na isagawa ang Regional Competitive Summit na naglalayong alamin ang status ng bawat pamahalang lingkod o pamahalaan. Tungkol sa kaunlaran pang-ekonomiya na nahahati sa tatlong kategorya: economic dynamism, good governance at infrastructure. Mula sa 1,634 LGU, 1,120 ang napili. Ngayong taon natin ang ibilangan ng 140 na lungsod at 978 na munisipalidad. Tatlo ang kinilala sa kategorya at tatlo para din sa pangkalahatang o overall most competitive cities and municipalities. Ang Imus ang napapalag na napabilang ng top line component city. Para sa infrastructure category katumbas noong nakaraang taong 2014 ay nasa bilang Yan, mukhang bumaba ako Mukhang mahirap ang signal mukhang mahirap ang signal. Adan, nandiyan ka pa rin? Okay, ito, tuloy na to. Yeah, tuloy mo. Ay nasa, katumbas noong nakaraang taong 2014 ay nasa bilang ng top 50. Kaya naman sa taong ito ng 2015 ang City of Imus ay kinilala bilang top 2 component city para sa economic dynamism category. Dito lamang nakalipas na ginanap na Third Regional Competitive Summit sa PICC Reception Hall. Kamakailan itong nakaraang Biyernes na pinangunahan ng Justice Speaker Secretary Florencio Butabas ng Department of Budget and Management. Kanina lamang ng umaga, araw ng Lunes, ganap na alas 8 sa may flagpole sa harap na sityon ng Imus, Cavite, ay tinanggap ni City Mayor Emmanuel Maliki ang award kasama ang mga konsyal na lungsod ng Imus bilang top 2 component city economic dynamism category. Mula rito sa Imus City, ito si Adan Gabato, patuloy na sumiservisyo sa bayan, dito lamang sa Servicio Balita Live Online.
Okay, Yan. maraming salamat kasamang Adan at talagang napapansin ko itong reporter nating to talagang very isa rin to sa mga energetic kahit nasa bus, nasa jeep, talagang naguulat to. Pero ayan Nasa jeep yata siya habang nag-uulat pag nagre-report ingat sa pagbaba sa jeep at baka naman nasa gitna ka ng kalye pag nagre-report. Ayun traffic ang naabutin yan, kumbaga, kahit anong mangyari, the show must go on, di ba? Yeah. Kahit saan At man. siyempre, kesa naman malimutan ng kanyang iuulat, make use of the time. Yeah, and speaking of mga award, usong-uso yung award talaga, di ba? I-congratulate din natin si Mayor Erap Estrada, si Mayor Pangulo Erap Estrada. Dahil siya ang nakatanggap ang City of Manila, awarded first place 2015 overall most competitive cities. Yan. Ang karangaling ginawa ng National Competitiveness Council of the Philippines, yan, sa kanilang lungsod, ang Manila. Ang pangalawa ay Makati, pangatlo ay Cebu, pang-apat ay Quezon City, pang-lima ay Davao, pang-anim ay Cagayan de Oro, pang-7 ay pang-pito ay Parañaque, pang-walo ay Valenzuela, pang-siyam ay Caloocan, at pang-sampu ay Iloilo. Yan po yung mga top 10 na nabigyan ng award. Bakit parang may napapansin ako dyan? Bakit parang wala yatang Calabarzon dyan na napasama? Oo nga. Parang wala nang napasama sa Laguna. O hindi Hindi, Cavite meron eh. Di ba? Nabigyan ng award ang Cavite. Yung number 1 nga ang General Trias. As municipalities. Oo. Yan. Pero dun sa mga top cities, medyo wala yata tayong nakita na hindi pa tayo na-update. Ayan. Wala pa talaga. Ayan. Pero anyway. Pero yung yatang lunsod ng ng Tanawan, meron din yata. Okay. Alamin So natin. siguro i-update tayo one of these days ni Sir sino yung PIO natin diyan ng Si Sir Jerry Loresma. Yan, Ang maganda. dami daw kasi award ng ng lunsod ng Calamba, lunsod ng Santa Rosa, at lunsod ng Biñan. Baka makumay. Anyway, so bago magpatuloy ang Serbisyo Balita live online, ay magpunta muna tayo sa ating himpilan para sa ilang paalala. Malalagyan ka sa iyong